So just to update you for those people na nag-worry, just so you know, recently na-admit tayo dito sa St. Luke's. Gawa ng sobrang onti ng fetal movement ni baby. Nung mga nakaraan, starting nung 7 months ako. And then grabing unstable din talaga yung blood pressure ko, pati sugar ko. I was diagnosed with gestational diabetes. And we are avoiding na magkaroon ako ng pre-eclampsia. Dahil nga, ang taas talaga ng BP ko. Second month ko pa lang talaga nagkaroon na ako ng hypertension. So, sabi ni Doc, chronic hypertension daw yun. Possible na meron na ako hypertension even before ako mabuntis. And then, I also had my ultrasound. Ang nangyari kasi, mayroon akong bilateral notching. So, yung left and right ko daw is hindi maayos yung flow ng blood papunta sa placenta ni baby. So, possible na mag-cause siya ng paghinto ng heartbeat ni baby. And also, below normal din yung amniotic fluid ko. So, kailangan talaga i-monitor siya. And just so you know guys, meron din kasi akong history ng thyroid problem. So, nire-regulate din yun. And then, nag-add din ng dosage just to make sure na meron ding supply sa baby ng thyroid hormones. Pero syempre, pinaka-main naging concern ko talaga is yung sobrang decreased ng fetal movement ni baby. Like, merong mga days na talagang hindi ko siya nafe-feel at all, which is dapat hindi normal yun kasi I'm on my 8 month pala. So far, I'm really happy naman sa naging service ni St. Luke's. I was admitted sa high-risk pregnancy unit nila sa HRPU, which is talagang closely monitored nila ako, pati yung heartbeat ni baby. And then, pinag-insulin na rin ako kasi I was taking metformin itong nakaraan. And then, right now, nag-insulin na ako to control my sugar. So, like 6 times ako nagpiprick, tinitingnan ko yung sugar ko just to make sure na talagang stable yung aking sugar kasi nga hindi nga maganda na nag-i-spike or unstable yung sugar ko, even my BP. So, right now, yung super controlled na yung food ko. And Serge is preparing my food ng mga talagang walang alat, walang sugar. Pero syempre, he still makes sure talaga na masarap pa rin yung pagkain ko kahit na healthy siya, diba? So, yun lang guys naman yung update. Nakauwi na ako. Na-discharge na kami ni baby and I'm really happy naman na talagang lumalaban si baby and talagang sana mabuo natin yung full cycle. Kahit sana mga 37 weeks bago talaga lumabas. And, yun pala, nagkaroon din pala akong mga contraction pala guys. Nagkaroon ako ng mga series of contraction. That is why, pilta nila iniinom kong gamot. I was taking methyldopa for my BP and right now, binago nila yun na may combination na for controlling ng aking contraction. And super happy ko talaga na pauwi na ako kasi nga sobrang inip na ako sa hospital. Like ilang araw din ako nasa hospital, like 3 days. And sobrang nakakaburuyo kasi ako lang doon sa kwarto and bawal bisita. Sa Hershey pwede siya bumisita pero 3 hours lang siya. Like 5 p.m. to 8 p.m. lang siya pwede doon. And then maya ginigising ako kahit madaling araw, gabi, ganyan. Ginigising nila ako kasi minomonitor nila yung sugar ko, yung vitals ko. So sobrang parang nasa hospital ako, yes, but parang feeling ko nanghihina talaga ako. Kaya uwi talaga ako. Eh, buti naman nakisama talaga si baby and na-feel ko talaga na talaga lumakas din yung mga movement niya sa tiyan ko. Pero yun, above all, I'm really happy sa naging service nila sa St. Luke's talaga. Kasi talaga naramdaman ko na sobrang inalagaan nila ako and I really had a great experience. And baka dito na lang din ako manganak. Actually, supposedly hindi dito. Pero since na-experience ko yung paano sila mag-alaga dito sa HRPU, talagang nakapag-decide kami ni Hershey na dito na rin kami manganganak. So yun lang guys, maraming salamat sa lahat ng mga nag-pray sa amin. We're now safe and sound ni baby. Bye guys!